Yes, alam ko, unahan ko na kayo, hindi talaga advisable na pumunta ng Baguio ng mga ganitong season, lalo na kapag may bagyo. Please always check the weather and road conditions before traveling. Pero kami, nitong first week of August, natupad ko talaga yung fantasy ko na Baguio weather. Yung fog, yung sobrang lamig na naka-puffer jacket na ako, tapos kapag humihinga ka, parang may usok na lumalabas, parang nasa South Korea ka, ganun yung atake. Hindi namin na-experience yung ganitong weather nung first time namin pumunta, kaya baka next year, same dates na naman kami pumunta, just to experience this kind of weather again sa Baguio. Pero yung Baguio experience namin, isi-share ko sa ibang videos. For this video, ito muna, yung 5 things na kailangan mong paghandaan pag umakyat ka ng Baguio. Number 1, money. Siyempre guys, pag-usapan muna natin yung pera, hindi naman tayo makakaalis kung wala tayo nito. I highly suggest na mag-set kayo ng specific budget para alam nyo kung magkano talaga yung kaya nyong gastusin. Isama nyo na doon yung inyong fare or gas, accommodation, food, entrance fees na mga pupuntahan nyo ng mga tourist spots, parking fees, at transportation habang namamasyal or umiikot kayo sa may Baguio. And please, maglaan talaga kayo ng extra budget for emergencies. Hindi naman ibig sabihin na gagastusin nyo. At least, kung may biglaan kailangan kayong bayaran na wala sa plano, or may nagustuhan kayong bilhin. Or katulad sa amin na nag-extend kami ng 1 day dahil sa weather condition, hindi kayo mabibigla. At least prepared kayo. Number 2, transportation. Paghandaan nyo na kung paano kayo pupunta at paano kayo mag-iikot sa may Baguio. Weigh your options guys, kung gusto nyo ba ng commute, private car, or motor. Tingnan nyo rin kung alin yung mas comfortable, convenient, at mas makakatipid para sa inyo. For us, this was our second time going to Baguio by motorcycle, and for 4 days and 3 nights, around 1,900 plus lang yung gas namin. Kasama na doon yung pag-ikot-ikot namin dito sa may Baguio. Pero hindi ibig sabihin na motor ang best option for everyone ha. Ito lang talaga yung means of transportation namin na alam namin na makakatipid kami. May mga roads and places kasi na hindi madaling puntahan by motor. May areas din na hindi accessible yung Grab, mga lugar na mas convenient i-commute, and may mga spots din na mahina or walang signal, so hindi ka talaga makakapag-book or makakagamit ng cellphone. So before you go, planuhin nyo na talaga yung transportation nyo. Number 3, itinerary. Guys, malaking tulong talaga kapag may itinerary kayo kahit hindi super strict. Research ahead of time ano yung mga tourist spots na gusto nyong puntahan, magkakalapit ba sila, magkano ang entrance fee, magkano ang parking fee, ano yung operating hours, at gaano katagal nyo gustong magstay sa bawat place. Mas maganda kapag pinagsasama-sama nyo sa isang araw yung mga attractions na magkakalapit para hindi sayang yung oras at pamasahe or gas. And kung gusto nyong malaman yung mga napuntahan namin sa Baguio, comment down below and isi-share ko sa next video kasama yung mga entrance fees and details para rin may idea kayo. Number 4, food. Of course, hindi mawawala to. Before kayo umakyat ng Baguio, mag-search na kayo ng mga gusto nyong kainan, lalo na kung may mga trending restaurants or cafes na gusto nyong puntahan, ilista nyo na habang nagpa-plan kayo ng itinerary. Para alam nyo kung saan kayo kakain after a certain attraction, kung alin yung malapit sa next destination nyo, at hindi kayo mag-iisip